ang kaloob ng babaeng balo, sakupa rin po ng chapter 12 ng Marcos. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong yun ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kinakailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ito ho, Kuya Bert, ay sa simbahan, pangkaraniwan na ito sa atin sa simbahan na yung mga nagsisimba naman sa atin hindi man mayayaman, maraming mahihirap na nagsisimba, merong talagang wala namang ibinibigay. Pag dumadaan yung nanghihingi ng labaw piring, talaga namang wala dahil sa hirap ng buhay. Pero tituhoy kung ating ilalarawan, nakikita ho natin dito na itong babaeng balong ito ay siguro mapakahalaga para sa kanya yung kanyang ilang kusing na yan. Sa katulad din natin, mahalaga rin sa atin. Pero dito pala binibigyan ng diin at ng halaga ng ating Panginoon na kapag ka ikaw ay nagbigay kahit na kaunti at ito'y bukal sa iyong loob, sa iyong kalooban na ipinagkaloob mo, mas mahalaga pala ito kaysa dun sa isang nakakariwasa sa buhay na maraming ibinigay na sobra lamang dun sa kanyang mga kayamanan. Bakit ho ganito? Meron naman hong mayayaman, Kuya Bert, na nagbibigay din naman na kusa sa kanilang loob na talagang pinagkakaloob sa Panginoon. Masasabi ba nating kahit na ito'y bukal na bukal sa kalooban ng isang mayaman na masalapi, na nagbigay siya, nag-donate siya, ay masasabi pa rin ba natin ito na mas mahalaga pa rin yung isang balo na nagbigay ng kusing? Anong masasabi niyo rito? Alam mo, Kuya Ming, kaganda ng tanong mo, no? Pero, ang isipin natin, bakit nga ba sinabi ito ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Tinawag pa So, ibig sabihin, tinitingnan ng Diyos yung reaksyon ng mga nagbibigay. Binabasa rin ng Diyos yung isip ng nagbibigay. At alam mo naman natin lahat na ang Panginoong Diyos o ang ating Panginoong Jesus ay wala kang pwedeng ilihim sa Kanya. Batin niya ang ating iniisip. So, ang karamihan ng mayayaman na ito, sigurado ito, baka winawagay-way pa pinakikita pa yung ibibigay, lalo tigit kung malaki. Hindi yung tao sa puso niya, kundi kaya siya nagbibigay upang maipakita sa mga tao na nagbibigay siya upang purihin siya. Upang angahan siya. Hindi ito ang ibig ng Diyos, Kuya Ming. Pero katulad ng sabi mo, may nagbibigay ng mga mayayaman. Totoo yun. Maraming mayayaman nagbibigay na hindi alam na nagbibigay pala yung mayaman na yan sapagkat lihim. Ibinibigay niya yon sa Diyos, hindi upang siya ay sumikat. Upang ang tungkulin niya sa Diyos ay kanyang maisakatuparan at masunod ang gusto ng Diyos. Alam mo, Kuya, dito sa pangyayaring ito, dito huli ang ating simbahan. O hindi ko masasabing ang simbahan mismo ang huli, kundi yung mananampalataya
ng ating simbahan, ang mga Katoliko. Alam nating lahat na mayroong utos ang Diyos na 10% na dapat nating ibigay. Pero, marami siya ngayon. Lalo't sa mga bagong litaw. Idinidiin nila ito. Na dapat kang magbigay ng 10%. At mayroon pa ngang nagsasabi na pagdating ng isang taon, ay may tungkulin kang ibigay mo yung ikapo ng iyong tinanggap na biyaya mula sa Diyos. Kaya nga makakita mo yung mga simbahan napakaganda. Pero nakakaawa ang simbahan ng Diyos. Bakit? Kasi nga itong nakalagay na binasa mo ngayon, Kuya Min, ang sinusunod nila kusa. Kasi kailanman ay hindi na inulit ng Diyos ang 10% na dapat ibigay ng tao. Pero, kung titingnan natin ang aral ng ating Panginoon, hindi kailangan pa o hindi lang 10% ang kailangan kundi buo. Ng ating puso at kaisipan na ibigay natin sa Diyos. Kung natatandaan mo, Kuya May, sa nadaanan nating mga binasa mo, yung binatang mayaman 10% binibigay niya. Sinusunod niya yung 10 utos. Nag-aayuno siya. Pero hindi pa siya ganap. Kaya sabi ng Diyos, kung gusto mong maging ganap, ibenta mo ang lahat mong kayamanan, ipabigay mo sa mga dukha at sumunod ka sa. So, hindi lang 10% ang kailangan, kundi buong puso ang pagsunod mo sa Diyos. Ito ang tunay na pananalig at pananampalataya. Kaya nga, Kuya Min, dito sa pangyayaring ito, ang Diyos ay hindi humihingi sa atin nang hindi natin kaya. At hindi tayo paghahanapan ng Diyos nang wala tayong tinatangkilik. Pero alam ng Diyos na itong babaeng balong ito, yung 2 kusing lamang o 1 pera lamang ang hawak niya at tinuyulog niya. Hindi niya inintindi na wala na siya kahit 1 kusing doon sa bulsa. Pero itong mga ito, pinangangalandakan dahil marami pa silang nakareserba. Hindi ito ang tunay na hangarin ng Diyos sa atin. Ang tunay na hangarin ng Diyos sa atin, huwag nating ipagmalaki sa Diyos ano man ang ating ginagawa dahil yun ay tungkulin lamang natin sa Kanya. Kung magbigay tayo, mas maganda yung bukal at buong puso na hindi parangahan kundi ibinibigay natin yon sa Diyos nang dahil tayo ay may tungkulin sa Kanya, lalo tigit sa Kanyang simbahan. Dito po Kuya Bert, sa binasa ko na ito nakita po natin dito na yung 10% na ibinigay rito ay in terms of monetary, pera, Pero merong higit na kailangan ng Panginoon Diyos sa tao na 10% ng ating oras, 10% ng ating paglilingkod sa Kanya. Hindi ba ito'y binibigyan din, Kuya Bert? Yung ating oras, yung ating paglilingkod sa Kanya, yung ating maibabahagi sa Panginoon. Totoo yun, Kuya, kasi katulad nga ng sinabi mo, ito'y hinalimbawa lamang ng Diyos ito, no? Pero kailangan din, no? Kailangan din niya. Lalo tigit halimbawa, Kuya, yung tinatawag na treatise natin. Time, talent, and treasure. Itong tatlong ito, kung meron ka, dapat kang magbigay ng 10% nito. Kung wala ka ng isa,
at meron ka ng talent, Ibigay. ibigay mo yon. Sabi ko nga kanina, Kuya Men, hindi naman ihingi ang Diyos sa atin at hindi tayo hahanapan ng Diyos nang wala tayo. Dahil batid ng Diyos yun. Kung wala tayong treasure, wala tayong talent, pero may time tayo, ay gamitin natin, ibigay natin sa Kanya yung time natin. Pero kung sa tatlong ito ay meron ka, kahit isa at hindi mo bigay, maramot ka. Sabi ko nga, Kuya Men, katulad ng sabi mo, dapat ang lahat ng tinatangkilig natin ay may bahagi ang Diyos sapagkat tayo ay bahagi ng katawang mistiko ng ating Panginoon. Amen.